Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang social protection coverage para sa mga kawani ng gobyerno na contract of service at job order. 65.6 million pesos na halaga ng tulong ipinaabot ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga naapektuhan ng pag-ulan at bahang dulot ng mga bagyo at habagat. Panukalang magbibigay ng libreng access sa mga academic resources at Wi-Fi sa pampubliko at pribadong paaralan, aprobado na ng Kamara. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng access sa social protection para sa mga empleyadong Contract of Service o COS at Job Order or JO sa gobyerno. Sa ilalim ng Administrative Order No. 43, iniutos sa mga ahensya ng gobyerno na iproseso at i-remit sa tamang oras ang mga kontribusyon ng mga COS at JO sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ibabawas ng mga ahensya ang mga voluntaryong kontribusyon ng mga JO at COS mula sa mga sweldo nila. Sakop ng administrative order ang mga opisina at department ng mga ahensya ng gobyerno, pati mga government-owned or controlled corporation at mga universidad at kolehiyo ng gobyerno. Hinihikayat din ang mga lokal na pamahalaan na iproseso ang mga kontribusyon ng kanilang mga COS at JO. Bago ito, naglabas ang Commission on Audit, Civil Service Commission at Department of Budget and Management ng joint circular kung saan bibigyan ng hanggang 20% premium ang mga tauhang COS at JO para ipambayad sa mga voluntaryong kontribusyon sa mga Social Security Program ng gobyerno. Nakapagpamahagi na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng nasa 65.6 million pesos na halaga ng tulong para sa mga biktima ng Bagyong Luis at Maymay at ng hanging habagat. Sa isang news release, ibinalita ng PAGCOR na naglabas ito ng mahigit 23,000 na food packs at mahigit 23,000 na pakete ng non-food items. Ipinamahagi ang mga ito sa mga sinalantang komunidad sa mga lalawigan ng Bulacan, La Union, Baguio City, Isabela, Nueva Ecija, Cavite at Rizal, gayon din sa ilang bahagi ng Pangasinan, Quezon, Batangas, Camarines Norte, Abra, Laguna at Pampanga. Sa Metro Manila, pinadalhan din ng tulong ang mga binahang residente sa Parañaque at Marikina. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, noong August 8 pa sila nagsimulang magbigay ng relief pack sa mga apektadong komunidad. Tiniyak niyang magpapadala ang ahensya ng agarang tulong sa mga pinakanangangailangang lugar. Dagdag ni Tenco, tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng PAGCOR sa mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga sinalanta ng masamang panahon na makabangon muli. Inaprubahan ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng libreng access sa digital textbooks at iba pang academic resources, maging ang campus high-speed Wi-Fi sa pampubliko at pribadong paaralan. Pasado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 9532 o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act na layong tugunan ang problema sa pag-access sa mga learning material at internet connectivity. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Academic Content Repository na siyang magbibigay ng online access sa mga estudyante at guro sa buong bansa ng digital textbooks, lecture videos, syllabi, research papers at open educational resources sa iba't ibang larangan. Nakapaloob din dito ang pagkakaroon ng libreng high-speed Wi-Fi sa buong campus para sa mga enrolled student at guro sa pampubliko at pribadong paaralan.
Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, nangangahulugan ang pagpasa ng panukala na hindi dapat maging hadlang sa pag-aaral ang kawalang kakayahan na bumili ng textbook o magkaroon ng maasahang internet connection. Samantala, aprobado na rin ang House Bill No. 9812 o Local Universities and Colleges Governance Act na layong magtakda ng mas malinaw at pare-parehong pamantayan sa pagtatayo at pamamahala sa mga local universities and colleges sa bansa. At sa balitang pangkalakalan, pinag-aaralan ng Social Security System o SSS ang pamumuhunan sa foreign market upang mas mapalawak ang asset nito, maging ang pagpapalakas ng long-term sustainability ng ahensya. Ayon kay President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, ang magandang financial position ng SSS ay nagbibigay dito ng kakayahan na pumasok sa mga investment opportunity habang patuloy na namumuhunan sa domestic market. Mula June 30, may 1.27 trillion pesos consolidated investment ang SSS sa iba't ibang asset class sa Pilipinas tulad ng mga equity, ari-arian, member loan at corporate notes and bonds. Binigyang diin ni Declaro na ang paghahanap ng foreign investment ay hindi nangangahulugang babawasan ng SSS ang pamumuhunan nito sa Pilipinas. Target ng SSS na mapalago ang reserve fund nito sa 2 trillion pesos pagsapit ng 2030 para matiyak ang pangmatagalan social security protection sa mga miyembro at pensioner nito. Samantala, mapapalakas ng 200 million euro o mahigit kumulang 14 billion pesos mula sa France ang proteksyon sa marine ecosystem at oportunidad sa blue economy ng Pilipinas. Ayon sa Department of Finance, gagamitin ang pondo para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development 1 na inaasahang makakalikha ng trabaho para sa mahigit 3 milyong Pilipino. Kabilang sa mga hakbang ng programa ay ang pagsuporta sa mga policy reform sa mga marine ecosystem project, pagsusulong ng maayos na solid waste management at paghikayat na mag-invest sa blue economy. Ang nasabing proyekto ay co-finance ng Asian Development Bank or ADB. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang pangangalaga sa yamang dagat ay pagpoprotekta rin sa kabuhayan ng milyong-milyong residente sa mga coastal area at nagpapaigting sa kakayahan ng Pilipinas na harapin ang climate change. Sinabi naman ni French Ambassador Marie Fontanelle na mahalagang hakbang ang mga marine ecosystem at blue economy program tungo sa protektadong marine biodiversity at matatag na ekonomiya. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.